Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi athari ila yawmiddin. Lahat ng papuri ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang habag, kapayapaan at pagpapala ay mapa sa kanyang uling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan at pamilya at sa sinumang tumahak hanggang sa uling araw. Naiulat ni Hakim sa kanyang Mustadrak at ganoon din ang iniulat ni Imam At-Tabarani sa kanyang Mu'jamul Awsat at ganoon din ang iniulat ni Imam Al-Baihaqi sa kanyang aklat na Sya'bul Iman. Ang hadith na isinilaysay ni Sahal ibn Sa'ad radiyallahu an, kanyang sinabi, Ja Jibrilun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layli wa izzahu istighna'uhu anin nas. Iniulat sa mga aklat na ito, tulad ng aklat ni Hakim na Mustadrak, at ganun din sa aklat ni Imam At-Tabarani na Mu'jamul Awsat, hadith na iniulat ni Sahal ibn Sa'ad radiyallahu an, kung saan kanyang sinabi, dumating si Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay nagwika, O Muhammad, mamuhay ka ng iyong nais sapagkat ikaw ay mamamatay. At ikaw ay gumawa ng gawain o magtrabaho ng trabaho sa kanumang nais mo, fa innaka majziyun bi, at ikaw ay gagantimpalaan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, at o Muhammad, mahalin mo ang sinumang nais mong mahalin sapagkat iiwan mo rin sila. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layli wa izzuhu istighna'uhu anin nas. At dapat mong malaman, o Muhammad, na ang dangal ng isang mananampalatayang Muslim ay ang kanyang pagtindig sa kailaliman ng gabi o ang pagtayo ng pagdarasal sa gabi. Wa izzuhu istighna'uhu anin nas. At ang kanyang karangalan ay ang kasapatan niya sa mga tao. Ang hadith na ito ni Jibril alayhis salam, Propeta Muhammad ang sinabi nito sa hadith ni Jibril alayhis salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangangahulugan ng mga pangaral na hindi lamang para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may matinding pangangailangan patungkol sa hadith na ito ni Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na tayo na umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa kalagayan ng pagkalimot, nasa kalagayan ng pagbabaliwala, sa kalagayan ng pagiging pabaya, sa kalagayan natin dito sa mundo, at lalong-lalo na higit pa sa kabilang buhay. So nangangahulugan ito sa unang pangungusap na sinabi ni Jibril, Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Mamuhay ka sa iyong nais, o Muhammad, sapagkat ikaw ay mamamatay. Ang kataga na ito ay nagpapahiwatig sa atin na gaano man ang itakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa mundo, matagal man o mahabang panahon man ang igugol natin, o kaya naman ay maiksing panahon na igugol natin, dadatnan pa rin tayo ng kamatayan. Sabi nga ni Imam Shafi'i sa kanyang tula, "Wa man 'asha alfan wa alfain, wala budda min yawmin yasiru ila qabri." Sabi nito ay, sino man ang mamuhay ng 1,000 taon o 2,000 taon, nararapat na merong isang araw dito na magtutungo siya sa kanyang huling hantungan. Sabihin, humaba man o umikli ang pananatili sa mundo, mamamatay pa rin tayo. So, magnais ka ng mahabang pamumuhay, ay masahaba din ang paglilitis sa iyo. Kaya ang hiningi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung pahabayan niya ang ating buhay, gawin niyang makakabuti.
At kung hindi naman makakabuti ang pagpapahaba ng ating buhay, gawin niya itong maikli pero kapaki-pakinabang. Ito ay isang paalala sa atin na ang mundong ginagalawan natin ay hindi pang matagalang pananatili. Bagkus isang lugar ng panandalian, isang lugar ng taniman ng gawain, at ang pag-aani ay sa kabilang buhay. Kahit kung ikaw ay magtatanim, ay nangangahulugan na hindi ka magtatagal ay mag-aanihin mo rin ang iyong mga itinanim. So kung tayo ay nag-iipon, may araw na tayo ay aanihin natin ang ating mga inipon. Nangangahulugan na sa mundo nating ginagalawan, walang magpakailanman. Asawa, trabaho, edad, oras, lahat ng meron tayo ay panandalian at maglalaho sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isipin natin pagkatapos ng mga ito, tayo ay lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dalawa lang ang maaari nating patunguhan. Paraiso para sa mga sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya naman ay impyerno para sa mga sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang katotohanan na dapat na itanim natin sa ating puso't isipan, buksan natin ang ating mga paningin, lawakan natin ang ating mga pag-unawa, dahil ito ay totoo talaga. Hindi ito isang biro o isang kathang isip, dahil nakita na mismo ng ating mga mata, nasaksihan ng ating mga sarili, narinig ng ating mga tainga, ang tinatawag na katapusan ng mundo. Maring nakita natin ito sa isa sa mga mahal natin sa buhay, kilala nating tao, kapitbahay natin at kamag-anak natin, na ngayon ay kahit pangalan nila hindi na halos naaalala. So darating din tayo sa punto na ganun, at ang nais natin sana bago tayo dumating sa punto na ganun ay nakahanda tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, meron tayong inihandang kabutihang na magiging sa paraan nito ay kahabagan tayo ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Sinabi ni Jibril alaihi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gawin mo ang iyong nais sapagkat ikaw ay gagantimpalaan dito. Ito ay dalawang ibig sabihin. Gawin mo ang gusto mong nais, mabuti, gagantimpalaan ka ng mabuti. Gawin mo ang iyong nais, sundin mo ang iyong kagustuhan, gumawa ka ng masama, ikaw ay parurusahan base sa iyong ginawa. Ito ay isang paunang salita para sa taong pabaya. At ito ay isang unang paalala para sa taong merong pag-unawa. Na tayo, anuman ang piliin natin, dala ng talino na meron tayo, pag-iisip na meron tayo, pag-unawa na pinagkaloob sa atin ng Allah, piliin natin gumawa ng mabuti, sa huli, bibiyayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Piliin natin gumawa ng masama, sa huli, tayo ay parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang tahakin natin sa dalawa ay merong nakatalaga na gantimpala o parusa sa gagawin natin. Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya sa banal na Quran, i'malu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir. Gawin ninyo ang nais ninyong gawin. Tunay na si Allah ang nakakaalam ng inyong mga ginagawa, ang nakakakita ng inyong mga ginagawa. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah, laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ni isa sa inyo maliban siya ay kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at wala sa pagitan nila na namamagitang tagapagsalin. Sabihin, sa pagitan ng tao at ng kanyang Panginoon sa araw ng paghukom, walang tagapagsalin na isasalin ang iyong mga dahilan o ang iyong mga rason o ano pa mang nais mong iparating, dahil tayo ay kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng direktang pag-uusap. Titingin tayo sa kanan, wala tayong makikita, maliban sa kung ano yung ginawa natin. Titingin tayo sa kaliwa, wala tayong makikita, maliban sa kung anong ginawa natin. Ganon din sa harap at sa likod, wala tayong makikita, maliban sa kung ano ang ginawa natin. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nara walau bi shiqqi tamratin.
Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit inyong katakutan ang apoy na naglalagablab kahit sa pamamagitan ng kalahating datilis. Kahit sa pamamagitan ng kalahating datilis. So ang punto dito, mga minamahal ko mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anumang piliin natin ay meron tayong kalayaang gawin yun. Hindi tayo katulad ng mga malaika na nilikha ng Allah para sa paggawa lamang ng mabuti o sa mga tinakdang mga gawaing mabuti. Tayo ay tao na merong kalayaang mamili ng tama at ang pagpili natin ng tama ay binigyan tayo ng magandang balita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito na may kaakibat itong mabuti. At ang paggawa natin ng masama ay binalaan tayo dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na may kaakibat itong parusa. Kahit anuman ang ginawa natin ay tayo rin lang ang magtatamasa ng magiging bunga ng itinanim natin dito sa mundo at ito ay walang ibang magkakawa ng kabutihan dito o kasamaan dito maliban ang ating mga sarili. Pangatlo, sinabi dito na wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Sabi ni Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at iyong mahalin o Muhammad ang iyong nais sapagkat ikaw ay o iiwan mo din sila o iiwan ka din nila. So ito yung pangunahing likas sa tao sa pangkalahatan, yung magmahal. Mahalin mo yung trabaho. Meron yung mga tao, mahal na mahal nila yung trabaho nila, kahit sa bahay, nagtatrabaho. Diba, mahal na mahal nila yung asawa nila, mahal na mahal nila yung anak nila, pamilya nila, kayamanan nila, sasakyan nila, lupain nila, ano pa, yung mga minamahal nila na sobra-sobrang minamahal. So, ano mang minamahal natin ng sobra-sobra sa pagmamahal na meron tayo, iiwan din natin yun. Iiwan din natin yun. Sabi nga ng isa sa mga masyayikh ay yung tao na sobrang minahal mo, kapag ikaw ay namatay, siya pa ang mag-uunang magsasabi na ipalibing ka. Di ba? Yung tao na sobrang mong minahal, siya pa yung unang tao na magsasabing ipalibing ka sa lalong madaling panahon. No? Siya pa yung unang taong magtatamasa ng iniwan mong ari-arian. Ayun. At kahit, sabi ng sheikh na yun, kahit na bigyan mo ng milyong-milyong salapi, yung pinakamamahal na tao na iniwan mo para hindi kay palibing, hindi niya yung tatanggapin. Hindi niya yon tatanggapin. So, ang suma total dito ay talaga ng tao kapag buhay tayo, minamahal tayo. Pero pag namatay na tayo, nandun pa rin yung pagmamahal, hindi na gaya ng pagmamahal ng tayo ay nabubuhay pa lamang. Lahat ng pwede nating mahalin, pwede tayong iiwan. So, kaya paalala at isang babala na totally iwan din lang naman tayo lahat ng meron tayo, bakit hindi na lang tayo gumawa ng mabuting gawain na siya ang hindi mag-iiwan sa atin. Ganun din, gumawa ka ng masamang gawain, hindi ka rin iiwan nun, sasamahan ka hanggang sa huling hukay. Gawa ka ng mabuting gawain, sasamahan ka hanggang sa huling hukay. So mamili na lang tayo kung sino yung gusto nating makasama sa kanilang dalawa. So ang katotohanan dito ay mahalin mo ang sino mang nais mong mahalin sapagkat kapag ikaw ay namatay, iiwan ka rin niya. Lalayuan ka rin niya. Pinakamamahal mong asawa, iiwan ka rin yan. Pinakamamahal mong anak, iiwan ka rin yan. Pinakamamahal mong magulang, iiwan ka rin yan. Iiyak lang yan pero ipapalibing ka rin. So yun ang totoo. Yun yung realidad at hindi natin ito maitatanggi sa bawat isa. Kaya ito ay kung hindi naman din lang tayo mananatili sa magpakailanman sa mundong ibabaw at ang paghangad natin ay para sa kabilang buhay, piliin na lang din natin ang magawain na siya sa pamamagitan nito kahabagan tayo ng Allah at sa pamamagitan nito ay makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa pangsunod na pangungusap, sinabi dito ni Jibril alayhi salam, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamul layl. Sabi ni Jibril alayhi salam, at iyong malaman o Muhammad na ang dangal ng isang mananampalatayang Muslim ay ang sa pamamagitan ng pagtindig niya ng pagdarasal sa gabi. So ito yung pagtatayo ng tahajjud, pagtatayo ng qiyamul layl, pagsasagawa ng witr,
sa kailaliman ng gabi habang ang mga tao ay natutulog, habang ang gabi ay madilim, habang ang paligid ay tahimik, ikaw ay tumitindig, tumatayo sa harap ng Allah at nananalangin, humihingi at nagtatayo at nag-alay ng pagdarasal. So marami sa ating mga tao ay binibuild niya yung dangal niya sa kanyang kapwa-tao. So, binibuild niya sa pamamagitan ng ari-arian, binibuild niya sa pamamagitan ng edukasyong naabot, o kaya naman impluwensya ng pamilya, o kayamanan na malawak na ari-arian, o ano paman. So gusto ng tao na makilala ang kanyang dangal sa pamamagitan ng kung ano yung meron siya. Pero higit sa kaalaman natin, lalo tayong mga Muslim, ang pinakadangal ng isang mananampalatayang Muslim ay ang pagtindig niya sa gabi, pagtatayo niya ng pagdarasal. Ito yung isang dangal na kung saan ay itinataas ka at kinikilala ka ng Allah, hindi ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinong kumikilala sa dangal na meron ka? Ang Allahu subhanahu wa ta'ala. At wala nang mas mainam pa na makamit na dangal ng isang tao, dangal na kinikilala mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang iba ito sa pamamagitan ng pagtindig sa gabi ng pagdarasal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, lam ajid min al-ibada shay'an ashadda min as-salah fi jawfi hadha al-layl. Sabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, wala na akong nakamtan pa na gawaing pagsamba nang higit pa sa pagtindig ng pagdarasal sa kailaliman ng gabi. Wala na akong nakamtan o natagpuang gawaing pagsamba nang higit pa sa pagdarasal sa kalagitnaan ng gabi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsm." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsagawa kayo, magtayo kayo ng pagdarasal sa gabi sapagkat ito ay gawain ng mga mabubuting mga tao na mga nauna sa inyo, at ito ay magpapalapit sa inyo, sa inyong Panginoon, at sa pamamagitan nito pinapatawad ang inyong mga kasalanan, at sa pamamagitan nito ay pumipigil sa inyo gumawa ng kasalanan. Panguli sa hadith nito ay sinabi ni Jibril alayhis salam, wa izzahu istighna'uhu anin nas. At ang karangalan ng isang Muslim o isang tao ay yaong kasapatan niya sa mga tao. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung wala kang pangangailangan sa mga tao, isa itong karangalan. Diba? Wala kang utang na loob, wala kang hiniram, wala kang ano pang mga pwedeng utangin mo sa tao na hindi mo masukat kung magkano ibabayad mo. Diba? Yan yung utang na loob. So, karangalan ng isang tao na wala kang utang na loob. Kasi kung meron kang utang na loob sa pinuno, hindi ka magsasalita ng against sa kanya. Meron kang utang na loob sa mga tao, mahihiya kang tanggihan ng pabor na hinihingi niya. At mga ganun, magiging alipin ka, magiging sunod-sunuran ka, at maaari kang pagsalitaan ng mga bagay-bagay na nais nila dahil nga meron kang utang na loob sa kanila. At yun na isang karangalan sa isang tao. Isang karangalan sa isang tao na wala tayong pangangailangan at meron tayong kasapatan sa kung ano ang meron sa atin. Sabi ni Hasan, rahimahullah, la tazalu kariman ala nas aw la yazalu nas yukrimunaka ma lam tu'ata ma fi aydihim fa idha fa'alta dhalika istakhaffu bika wa karihu hadithaka wa abghaduk. Sabi ni Hasan ay mananatili ang karangalan o ang karangalan mo sa mga tao o matuturing kang marangal ng mga tao sa pagitan nila habang hindi mo inaabot kung ano ang nasa kanilang mga kamay. Habang hindi mo inaabot kung ano ang nasa kanilang mga kamay. Ibig sabihin, hindi ka namamalimos. Hindi ka nanghihingi at hindi ka namamalimos. Faida fa'alta dalik, istakhaffu bika. At kung ginawa mo yun, nanghingi ka, namalimos ka sa mga tao, ikaw ay kanilang mamalitin. Wa karihu hadithaka wa abghaduk, at kamumuhian kanila at kapupuutan kanila. So kapag ang isang tao, hindi ka humihingi, hindi ka nangangailangan ng tulong, kinakaya mo yung mahirap para sa sarili mo, mananatili kang marangal sa harap ng mga tao.
Habang ang isang tao hindi nangangailangan ng tulong sa iba, o kaya naman ang isang tao hindi humingi ng tulong sa iba habang kaya niya, mananatili kang marangal sa paningin nila. At ang isang tao na umaasa lagi sa kung ano yung meron sa kamay ng mga tao ay nagiging mababa sa paningin ng kapwa niya tao. Sabi ni Abu Ayyub al-Sakhtayani, la yanbul ar-rajul hatta yakuna fi khislatan al-iffatu amma fi aydin nas wa tajawuz amma yakuna minhum. Sabi ni Sheikh Abu Ayyub al-Sakhtayani rahimahullah, hindi magiging marangal ang isang tao hanggat sa hindi siya nagtataglay ng dalawang katangian. Unang-una, ang kasapatan sa kung ano ang meron sa mga tao. Ibig sabihin, kahit na wala ka, sapat na sa'yo kung anong meron ka. Hindi ka naghahangad ng meron sa mga tao at sa huli ay mamalitin ka ng dahil dito. Baka kung anong meron sa'yo, kasapatan na yun. Pangalawa, watajawazu amma yakunu minhum. Yung babaliwalain mo kung ano yung meron sa kanila na dahil sa'yo. Sabihin, kung may kasalanan sila sa'yo, hayaan mo na. Nautangan ka, singilin mo. Singilin mo, ganun. Hindi yung pabayaan, pag pinabayaan mo ay, pinabayaan mo, isang karangalan yun, isang katangian ng isang marangal na tao. Kumbaga yung kung ano man ang meron silang responsibilidad sa iyo at pinawalang sala mo at pinabayaan mo ay isa itong katangian ng pagiging isang marangal ng isang mananampalatayang Muslim. Sinabi ng isa sa mga salihin, ahsin ila man syi'ta takun amirahu, wastagni amman syi'ta takun nadhirahu, wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Sabi ng isa sa mga salihin, maging mabuti ka sa kung sino man ang iyong nais, tunay na magiging pinuno ka nito. Maging mabuti ka sa kapwa mo tao, magiging pinuno ka nito. Magiging parang pinamumunuan mo siya. Wastagni amman syi'ta takun nadhirahu. At maging kasapatan sa iyo kung ano meron sa iba, tunay na magiging magkaparehas kayo. Magiging magkaparehas kayo. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. At kung ikaw ay merong higit na pangangailangan sa iba, ikaw ay magiging alipin niya. Ikaw ay magiging alipin niya. Naiulat na isa sa mga salihin, sinabi niya, ya bunay, hamaltu as-sakhra wal hadid, falam ahmil athqal min ad-dain. Sabi niya ay, waking anak, binuhat ko na ang mabigat na bato o mabigat na bakal, pero wala pa rin akong binuhat ng higit na mas mabigat kaysa sa utang. Wala pa rin akong binuhat na higit na mas mabigat kaysa sa utang. Wakaltu tayyibat, falam usib, aladda min al-afiyah. At nakatikim na ako ng pinakamasarap ng anumang uri ng masasarap na pagkain, at wala pa akong natagpuan na higit na mainam kaysa sa mabuting kalusugan at kasapatan sa sarili. Waduktul mirarat falam aduk amarra min al-hajat ilan nas. At natikman ko na ang anumang uri ng kapaitan at wala pa akong natikman na mas mapait ng mangailangan ka sa kapwa mo tao. Nang mangailangan ka sa kapwa mo tao. Sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, maksabatun fiha ba'du ad-danaa khairun min mas'alatin nas. Sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, ang kabuhayan na mababang hanap buhay ay higit na mainam kaysa sa panghihingi sa mga tao. Ang kabuhayan na may kababaan, ibig sabihin mababang uri ng hanap buhay, ay higit na mainam kaysa sa panghihingi sa mga tao. At naiulat na sa ibang hadith na iniulat na Abi Dawud at Imam Nasai at Imam Tirmidhi, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal musailu quduhun yaqdahu biha ar-rajulu wajhahu, faman syaa abqa ala wajhihi wa man syaa taraka illa an yas'ala data sultanin aw fi amrin la yajidu minhu budda. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith na iniulat ni Abu Dawud at sa Imam Nasai, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang paghihingi ay isang sugat
na sinusugat ng tao sa kanyang mukha. Kumbaga kung ikaw ay ugali ng isang taong mapanghingi o makapal ang mukha na namamalimos sa pangangailangan niya na kaya naman niyang solusyonan, para itong isang sugat na sinusugat niya mismo sa kanyang mukha. Paman siya abka ala wajihi, o man siya taraka. Kung sino man ang magnais, panatilihin niya ito sa kanyang mukha. O kung kaya niya ay iiwan niya ito o iwan niya ng tuluyan. Maliban na lamang kung siya ay may pangangailangan at hihingi siya ng tulong sa isang pinuno o nakakasakop na pinuno sa kanya, o kaya naman ay sa isang tao dahil sa higit na pangangailangan. So yung pangangailangan ay hindi tayo pinagbabawalan ng Islam kung meron tayong higit na pangangailangan. Pero yung panghihingi para magparami, panghihingi na kaya natin solusyonan, para nating sinusugat ang sarili nating mukha, at ang mga sugat na to ay tanda ng pamamalimos at paghingi ng hindi makatarungan sa sarili natin o hindi makatarungan sa iba. Ito ay isang paalala na mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang lalaki ang lumapit kay Ibn Abbas radiyallahu an, sabi niya, "Ud'ullah li an yughnini anin nas." Faqala inna hawajan nas tattasilu ba'daha bi ba'din kaittisalil a'dha. Famata yastaghni al-mar'u an ba'di hawajihi walakin qul ugnini an shirarin nas. May isang lalaki ang lumapit kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma at sinabi niya dito na, o Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na ako manghihingi sa ibang mga tao o sapat na sa akin kung anong meron sa akin. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu an, tunay ng pangangailangan ng mga tao ay kumukonekta sa isa't isa, parang mga parte ng mga katawan. Subalit, hingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na huwag ka nawang hihingi sa mga tao na masasamang mga tao. Kung kinailangan mo humingi, nawa ay humingi ka sa mga tao na hindi ka pagbubuntungan ng utang na loob. At hindi mo ito magiging utang na loob sa hinaharap. Dahil ito ay isang mabigat na pasanin na mahirap o hindi kailanman matatanggal. Na pag nagkaroon ka ng utang na loob sa isang tao, para ka nang naglagay ng pasanin sa likod mo na, hindi na matatanggal yun. Andun na yun habang buhay. Babanggitin na ng kasaysayan at babanggitin ka na ng mga tao na may utang na loob ka sa tao na yaon. Iiwasan mo siyang masaktan o iwasan kang mga bagay-bagay dahil sa utang na loob. Ito ay isang paalala na hindi nangangahulugang paalala ni Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus isang paalala ang nasasaklaw ang pangkalahatan ng mga tao at kabutihan para sa mga taong merong pandinig na nakakaunawa at may pagnanais ng kabutihan para sa kanyang sarili. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang uri ng kasamaan, ito man ay lantad o tago, pagkaloob nawa sa atin ng kapatawaran bago tayo datnan ng kamatayan, at kaluwagan sa kabilang buhay at paglapit sa Kanya, patpasok sa paraiso, sa tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdi, wa nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilay, walhamdulillahi rabbil alamin.